Yo, what's up po mga ka-DM? This is Joseph. Bago po tayo magsimula, shoutout ko lamang at magpapasalamat lang ako kay Ma'am Susette Flores. Pinadala niya kasi tayo ng propolis. Yon, napakaganda. Humahagod talaga sa lalamunan at masarap din naman kahit lasang alak. Siyempre, lasang alak eh. Yan, ang kwento nga pala natin ngayon ay tungkol sa albularyong Sitebor. Abay, napakaganda po ng kwento na ito at napakabait po talagang albularyo nito. At yung sa tiya niya po, kung mapapansin nyo sa kwentong ito, yung tiya po niya ay sobra-sobrang ugali. Pero may plot twist sa dulo. Iko-comment nyo po sa baba kung ano yung sinabi natin sa dulo. Yun lamang po, babasahin po natin yan. At kay Ma'am Susette Flores, maraming salamat po ulit. God bless po at ingat po kayo dyan. Simulan na po natin ang kwento. Hindi lahat ay kayang magpatawad, lalo na kung sapaw-sapaw na ang nagawang pagkakamali. Busilak na kalooban, iyon ang maaaring matawag kay Tebor. Anak ng isang albularyo na piniling tahakin ng daang tinatahak ng yumaong ama o ang daang tinahak ng kanyang ama. Hindi lang dahil sa hiling iyon ng kanyang ama, kundi upang makatulong na rin. 2 buwan pa lamang buhat nang namaalam ang kanyang ama dahil iyon sa atake sa puso. Inatake sa puso ang kanyang ama dahil sa ginawa ng kapatid nitong bunso na babae. Inangkin nito ang halos buong lupain na dapat ay pamana ng kanyang ama. Ang naiwan na lamang ay ang pinagtayuan ng bahay at sa tabi nitong nasa 500 metrong kwadrado. Ligas na mabait ang kanyang ama, mapagkumbaba at mahal nito ang mga kapatid. Kaya imbis na magalit, ay nilunok na lamang nito ang lahat. Kinimkim ang sakit ngunit ang kinahantungan ay inatake sa puso. Maaga siyang nagkaroon ng pasyente sa araw na yon. Ngunit hindi inasahang ang tiya Eva ang magiging unang pasyente sa araw na yon. Tinawag siya ng kanyang asawang si Peli upang harapin at upang magamot ang kanyang tiya. Ano ka ba? Kanina pa naghihintay ang tiya Eva mo. Kanina ka pa naman tapos magkape, diba? Bakit parang wala kang gana na harapin ang tiya mo? Mamaya magagalit na naman yun eh. Napapaisip lang ako, Peli. Bakit naman? Ano na naman yung nasa isip mo? Kasi parang walang pakialam si Tia Eva noong isang araw. Nagpagamot dito. Hinintay kong humingi siya ng tawad pero hindi ginawa. Hindi ko alam kung saan kinuha ang lakas ng loob eh. Isipin mo na lamang na talagang oras na yun ng iyong ama. Lahat naman tayo dito sa mundo may katapusan. Ang iba nga bata pa, yung tatay mo si Tenta na. Kailangan na rin niyang magpahinga. Alam natin pareho na malakas ang tatay at walang iniindang sakit. Biglaan yon at pilit kinikimkim ng tatay ang ginawa ni Tia Eva. Naku, puntahan mo na lamang bago pa mayamot ang tiya mo. Maldita pa naman yun. Kung hindi hihingi ng tawad, hayaan mo na rin. Huwag mo nang asahan pa. Mataas talagang garbo ng yung tiya kaya wala ka nang magagawa pa doon. Tinungo niya na lamang ito. Gaya ng kanyang ama. Gusto niya ng tahimik at mapayapang pakikitungo sa lahat. Sa totoo lang, hanga ako sa galing mo, Tibor. Manang-mana ka talaga sa ama mo. Nakuha mo rin ang galing ng pagiging manggagamot ni Lolo Ambrosio nung araw. E di ibig sabihin napagaling na kita, tita. Maayos na po ba ang pakiramdam niyo? Oo, medyo. Pero hindi pa masyadong magaling. Baka pwedeng gamutin mo ulit ako. Isang gamutan para tuluyan na akong gagaling. Sige po, kunding pagtitiis na lang po. Isang gamutan na lang, tiyak na gagaling na kayo. Ganyan ang gusto ko. Heto ang 100. Salamat sa serbisyo. Wag na po, tiya. Tulong ko na po yan sa'yo. Pamilya naman tayo eh, kaya hindi mo naman ako kailangan bayaran. Hindi. Ayokong may utang na loob ako sa'yo. Mahirap na baka ipagchismis niyo pa ako ng asawa mo. Hindi po kami ganun, tiya. Huwag mo na lamang isipin na ginamot kita, kalimutan mo na lang. Wala namang problema, basta hindi ako tatanggap ng pera kung galing sa'yo kasi pamilya tayo. Talagang iinsultuhin mo pa ako. Kunin mo na kasi. Magkano ba ang gusto mo, 500? Abay masyado ka naman yatang sinuswerte.
Bubulong-bulong ka lang naman sa hangin. Kung hindi mo tatanggapin, iiwanan ko na lang. Mas nakakainsulto pa po ba sa susuhulan mo ko? Sa tatay po ako nagmana na hindi mukhang pera. Kahit angkinin niyo po lahat, hindi kami maghahabol kasi nga, hindi kami mukhang pera. Aba, Tibor. Mawalang galang na po, Tia Eva. Umalis na po kayo bago pa ako makapanumbat ng mga kasalanan mo. Sapaw-sapaw na sa aming pamilya. Pasalamat ka hindi ko ginawang magkimkim ng sama ng loob sa'yo. Kung nagkataon, kahit lumbuha ka ng dugo, hindi kita gagamutin. Abay, ang yabang mo. Yan lang naman pagiging albularyo niyo ang kinabubuhay ng pamilya mo eh. Akala mo naman kung mayaman, walang albularyong yumayaman. Yumayabang, meron. Umalis ka na, Tia. Wala kang alam sa kwento ng buhay na mayroon ako. Kung hindi mo ko kayang tratuhin na pamangkin, umalis ka na lamang po. Sapilitin niya itong pinaalis kaya galit itong tumalikod. Hindi na ito bumalik pa. At ganoon naman talaga ito. Kahit noong buhay pa ang kanyang ama, ay hindi nito magawang dumalaw bilang pamilya. Kaya hindi na yun nakapagtataka pa. Makalipas ang 1 buwan ay nagulat na lamang siya dahil bakanteng lote na ito. Na siya na lamang lupang naiwan na pinamana ng kanyang ama. Anong ginagawa niyo, Tia Eva? Bakit narito kayo sa aking lupain? Alam mong mana ko ito kay tatay, hindi ba? Sinong nagsabi sa'yo, iho? Nakapangalan sa akin lahat ng mga lupain kaya walang sayo. Tinuturo ko sa bibili ng lupang ito ang bawat hangganan. Huwag kang istorbo. Umalis ka na dahil harang-harang ka sa daan namin. Ano po? Sa amin ang lupang ito, Tia. Ito na lamang ang naiwang pamana niya sa akin. Huwag naman po kayong ganyang kasakim, Tia Eva. Makonsensya naman po kayo. Anong pamana? Sa amin ang pamanang ito. Lupa ito ng aking ama. Wala kang pakialam dito. Ang kapal naman ng mukha mong mang-angkin. Tia, napaghatian na ninyo ni tatay ang mga lupain. Huwag ka namang masyadong gahaman. Maawa ka naman sa mga anak ko. Yan na lamang sanang meron ako na pwedeng iwan sa mga anak ko eh. Sana naman po maawa naman kayo kahit sa mga anak ko na lamang, Tia Eva. Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Wala nang karapatan at wala kang karapatan sa lupang ito. Wala rin karapatan ng iyong ama dahil patay na siya. Kaya ako na ang may-ari sa lupang ito. Hindi mo ako madadaan sa pagpapaawa at lalong wala akong pakialam sa mga anak mo. Tia, pinamana ito sa akin ng tatay. Sana naman po maintindihan mo yan. Ang tigas naman ng puso nyo. Amin yan eh. Sinong may sabi na pwede niyang ipamana sa iyo ang lupang galing sa aming ama? Gayong buhay pa naman ako na kapatid niya. Hindi mo ba narinig? Sa akin lahat ipinangalan ng lupaing ito kaya walang sayo. Grabe ang hirap niyong kausap, Tia. Parte nga ito ng pamana ni tatay, di ba? E di ako na ang may karapatan dito. Kahit nakapangalan sa'yo, akin pa rin ito dahil parte ito ng pamana ni tatay. Ako ang may hawak ng mga papeles ng lupain. Kaya ako ang may karapatan sa lahat. Diyan ka na nga lamang. Hindi ka marunong umintindi. Walang pakialam itong tumalikod. Naiwan na naman siyang pikon. Walang magawa dahil totoong hawak nga nito ang mga papeles. Sobrang nagtiwala ang kanyang ama noon sa nag-iisa nitong kapatid. Gahaman pala sa pera dahil na rin sa sutsot at impluwensya ng asawa nitong adik. Paano yan? Naisahan ka na naman ng Tia Eva mo. Halos naubos na niya at ibinenta lahat ng mga lupang dapat ay sa'yo. Wala man lamang tayong magawa. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkaroon ng ganitong, Tia. Mali din kasi ang tatay. Lahat na lang pinagkatiwala niya sa kanyang kapatid. Wala tuloy tayong napala sa lahat ng mga lupang dapat ay pamana sa akin. May 3 anak tayo, puro pa naman lalaki. Kahit man lamang sana pagtitirikan ng bahay nila sa huli, pamahal na ng pamahal ang mga lupain eh. Hayaan mo na basta laging malakas ang ating katawan. Huwag lang tayo magkasakit ng malubha. Kaya pa naman nating pag-ipunan yan eh. Hindi nga nagpaawat ang kanyang tiya. Ibinenta nito ang lupa. At pagkalipas lamang ng 3 araw, may itinayo ng bahay sa lote. Ngunit hindi pa umaabot ng 1 linggo, muling bumungad sa kanyang bahay ang kanyang tiya bitbit ang nag-iisang anak na babae nito. 13 taong gulang. Salamat naman at wala ka pang pasyente. Kaya ako dinala itong anak ko na pinsan mo ay upang makita mo ang sitwasyon niya. Ano pong nangyari kay Joy, Tiya? Ano pa nga ba? Ikaw lang naman ang tiyak na may malaking galit at posibleng kumulam sa anak ko. Tignan mo, hindi ka man lamang ba naaawa? Kinulam si Joy, pero bakit? Ay teka,
Sa akin mo inaakusa. Bakit ko naman gagawin yon? Huwag naman po kayong bastang-basta na lamang mang-aakusa, tiya. Hindi maganda. Hindi makakatulong kay Joy. Pinsan ko yan, bakit ko kukulamin? Ikaw lang din naman makakasagot niyan. Tiyak namang kagagawan mo ito. Ayaw mo lamang aminin. Tiya, kung magagalit ako at kung may dapat kulamin, ikaw sana yon. Bakit ko naman gagawin sa inosenteng bata ang bagay na yon? Kunwari ka pa. Kung hindi ikaw ang gumawa, gamutin mo ang anak ko. Kahit masama ang loob ko sa iyo, gagawin ko pa rin ang lahat, mapagaling lang si Joy. Walang puwang sa akin ng paghihiganti dahil Diyos lamang ang gumagawa sa bagay na yon. Hindi ito nakaimik sa kanyang sinabi. Tahimik nitong inalalayan ng anak nito na kanyang pinsan. Ginamit niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ginamot niya. Paghawak pa lamang niya ng pulso ng dalagita ay hikab na siya ng hikab. Sino namang nagsabi na kinulam si Joy? Elemento ang may gawa nito eh. Marami ba siyang makakati at maliliit na butlig sa katawan? Yung tiyan at likod niya. Duwende ang may gawa nito. May punso. May punso ka na bang tinapunan ng basura, Joy? Opo kuya, sa likod ng bahay ng kaibigan ko. Doon kasi ako tumambay sa kanila noong nakaraang araw. Nanood kami ng mga pelikula maghapon. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan, Joy? Hindi mo naman naitanong sa akin na Langya, kagagawa ng duwende, sa akin pa sinisi. Posible rin namang ikaw, hindi ba? Mukha ba akong duwende, tiya? Mali na nga kayo. Sa apilitin nyo pang igigiit ang mali nyo. Hindi ba kayo marunong humingi ng paumanin sa mga kasalanan nyo? Ang ingay mo, alalahanin mo, pamangkin lang kita. Bakit naman ako luluhod sa iyo? Mahiya ka naman. Tiya Eva, alalahanin yung lahat ng pagkakamali, may karmang balik. Matakot naman po kayo. Kung hindi sa sarili nyo, kahit sa nag-iisang anak nyo na lamang. Hindi ako naniniwala sa karma, ano ka ba? Gamutin mo na yung pinsan mo. Hindi ko kailangan ng sermon na yan. Wala siyang magawa kundi ang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Kinuha niya ang kanyang kasangkapan sa panggagamot laban sa mga elemento na nakakabit sa kanyang leeg. Kumikibot ang kanyang bibig, paulit-ulit na dasal. Pagkatapos ay hinipan na ang bagay na yon. Isang uri ng agimat kontra sa mga elemento. Idinikit yon sa tiyan ng dalagita, sabay tawag sa presensya ng elemento. Malutong na mura ang binitiwan nito. Matinis at galit ang boses na nagtanong kung bakit niya ito ipinatawag. Teka, ikaw pa talagang may ganang magmura yan oh. Paano? Ang init! Nagkasiyahan ng lahat sa aming mundo tapos bigla na lamang may mga hatak sa akin. Sinong hindi magagalit? Kung hindi ka na merwisyo ng bata, hindi ka naman sana may istorbo eh. Itong batang ito, apay walang hiya naman. Bastos yan eh. Hindi naturuan ng tamang asal kaya dinisiplina ko. Wala pang muwang ang batang ito sa mga kagaya ninyo. Matuto sana kayong magkaroon ng pasensya. Sa amin hindi pwede yon. Kapag may mali, dapat disiplina agad. Paano matututo kung hindi bibigyan ng disiplina? Lalaki ang ulo. Hindi mo ba naiintindihan? Inosente ang bata. Kalasin mo ang nilagay mo sa katawan niya. Lahat. Abay, hindi ako basta-basta nang babawi ng aking parusa. Hindi pwede yan. Babalik sa katawan ko yun eh. Pagdusahan mo, ginawa mo yan eh. Hindi. Ayoko. Ayaw mo ah. Pues ako magpaparusa sa'yo. Dinikit niyang muli ang agimat sa dibdib ng dalagita. Muli itong napahiyaw. Nagmamakaawa na wag nang ituloy ang parusa. Papawiin na! Papawiin na! Sige na! Alisin mo yun sa katawan ko. Yun naman pala eh. Baklasin mo na lahat. Lagnat, pangangati ng balat. Lahat-lahat. Oo na, gagawin na! Maya-maya pa muli siyang umusal ng dasal. Pagkatapos ay hinipan din ng agimat. Sa pagkakataong yun ay biglang nawala ng malay ang dalaga. Nataranta si Aling Eva nang makita ang anak na wala ng malay. Ano nang nangyari sa anak ko? Relax na relax ka pa dyan. Anong gusto mong gawin ko? Magwala? Natutulog lang naman ang anak niyo eh. Sigurado ka ba? Tutubuan ako ng nerbiyos sa iyo eh. Kasalanan mo, tiya. Kung naturuan mo ang bata na huwag basta-basta kung saan-saan magtatapon ng basura, hindi sana yan mangyayari.
at hindi yan manununo. Ay lecheng mga duwende yan, pero wisyo sa buhay. Sana kayo na lamang yung nanuno bagay sana. Anong sabi mo? Wala po, sana gising na itong si Joy para makaalis na kayo. Bumusangot itong nakaharap sa kanya porke tiyahin niya ito. Lagi nitong pinaparamdam na ito dapat ang nire-respeto. Wala rin siyang magawa kundi ang magpakumbaba. Nang magising ang anak niya ay nagmadali na itong nagpaalam. Hindi man lamang nagpasalamat. Sa pagpapagaling man lamang sana niya sa kanyang pinsan. Tila nasanay na rin siya sa ugali ng kanyang tiya Eva. Ito lagi ang dapat re-respetuhin. Ito dapat lagi ang tama. Hindi niya kailangan magalit o anuman. Ipapaubaya niya sa Diyos lahat. Sa dami ng mga ginawa nitong mali sa kanya, naniniwala siyang hindi tulog ang Diyos at darating ang tamang karma para rito. Nagpatuloy ang kanyang panggagamot. Ng araw na yon, isang pasyenteng niluwanan ng ospital at binigyan na ng taning ng doktor. Isang ginang na nasa kalagitnaan din ng edad, naninilaw ang balat, hindi natigil ang pagdurugo sa maselang bahagi. Umiiyak ang panganay nitong anak na babae, nagmamakaawa na pagalingin ang ina. Ako si Laura, isang arkitekto. Pagalingin mo ang Mama Amara, pinapangako ko, ipagpapatayo ka namin ng magandang bahay ng kuya kong inhinyero. Grabe naman yung pabor na yan, ma'am. Pero hindi niyo po kailangan gawin yan, Ma'am Laura. Ang panggagamot ko ikaw ang gawa. Hindi po ako nagpapabayad ng malaki, kahit pisong donasyon. May ipakain lang ako sa aking pamilya. Wala rin naman kasi ako magagawa dahil buong araw dinudumog ng maraming pasyente itong aking pamamahay. Kung hindi ako hihingi ng donasyon, kawawa naman po ang aking mga anak. Hindi mo po kailangan magpaliwanag kuya, naiintindihan ko. Maliit na bagay kumpara sa ibabayad namin sa maling destinasyon na aming napuntahang una. Pero ayos lang, hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga'y gagaling ang mama. Konting katahimikan lang, ma'am, para makapag-focus po tayo. Sinimulan niya ang ritual upang alamin kung natural na sakit ba sa katawan o kagagawan ng kalaban. Pagkasindi pa lamang niya ng kandila ay nagpakita na ng senyales na hindi normal at ibang may kagagawan ng malaking sakit ng ginang. 3 beses niyang sinindihan ang kandila. Bigla na lamang itong namamatay, kayong wala namang hangin. Kinuha niya ang 2 hinliliit nito at pinagpantay yon. Napakalayo nito sa isa't isa. Doon niya mas lalong nakumpirma. Kinulam ang ginang. May matindi ba kayong kaalitan? Kailangang malaman ko ang punot dulo ng kwento. Kasi may kirida ang aming ama. Sabi ni, wala namang ibang ibinulong sa akin ng kaibigan kong duwende. Kulam ng kirida. Kaya ako pinapakwento upang makumpirma ko. Huwag niyo na kasing igapos ang inyong ama. Huwag niyo na siyang takutin na ipapakulong kung sasama sa kirida. Kasi siya mismo ang nagbigay ng litrato at pinaghubarang damit para ibigay doon sa kirida niya. Tama ka. Minawawala akong pinaghubarang sa lawal ng araw na yon nang mag-away kami dahil gusto na niyang sumama sa kabit niya. Ang iyong asawang dahilan ng lahat kasama ng kanyang kirida. Huwag kayong mag-alala. Sinisiguro kong gagaling ka Ginang Amara. Babalik sa asawa mo at sa kabit niya ang lahat ng parusa. Salamat, Mang Tibor. Kaya nang sabihin ng kapitbahay na pumunta kami agad dito. Hindi na ako nag-alangan pa. Yan lang naman ang mas mabisang sangkap para sa mas mabilisang paggagamot . Ang iyong buong tiwala, kayo, ngayon din, ay uumpisahan ko ang ritual. Yung hindi ka papahamak ng iyong ina, malubha na ito, yung kulam sa kanya na uwi na sa kanser, pero tinitiyak kong may liligtas pa siya. Salamat po, Mang Tibor. Ikaw na po ang bahala. Unang hakbang niya ay nilinisan ang katawan nito. Kumuha siya ng malinis na garapon, nilagyan ng malinis na tubig at ibinabad ang papel na pinagsulatan ng orasyon. Hinawakan niya ang noo ng ginang, umusal ng dasal at hinipan ng 3 beses. Sige ate, uminom ka ditong tubig sa garapon para maibisan niyang karamdaman mo. Uminom ito ng kaunti, nakaalalay dito si Laura, ang anak nito. Maya-maya pa'y naibsan na ang paglabas ng maraming pulang likido sa maselang bahagi nito.
Naramdaman nito yun kaya masaya nitong ikinuwento sa anak. Laura, parang tumigil na ng kaunti ang pagdurugo. Hindi na rin masyadong nangihina ang katawan ko. Hindi na rin ako hinihingal, anak. Gagaling na ba ako nito? Talaga po, Mama. Salamat naman kung ganun. Hindi tayo nagkamali ng nilapitan. Oo, Mama, gagaling kang tiyak nito. Nararamdaman kong gagaling kayo. Samahan niyo po ng panalangin. Tuloy ang pangako ko sa iyo, Mang Tibor. Kapag gumaling ang aking ina, tinitiyak kong magiging maganda rin ang buhay niyo, Mang Tibor. Regalo namin sa pamilya mo dahil sa ginawa mong panggagamot sa aking ina. Giniit niya dito na hindi na kailangan ng malaking regalo nito dahil ang adhikain lamang niya ay tumulong. Makalipas ang 3 buwan, nakakalakad na si Ginang Amara. Wala nang pagdurugo sa maselang bahagi nito. Unti-unti na ring nababawasan ang paninilaw niya. Nakakatuwa naman ang pagbabago sa iyong ina. Bumalik kayo sa doktor, magpalaboratorio kayo para malaman natin kung ano ang kalagayan ng iyong ina. Sige po, Kuya, bukas na bukas po. Dadalhin po namin si Mama sa kanyang doktor. Kinabukasan, maagang dinala ng pamilya si Ginang Amara sa kanyang doktor. Nagulat ito nang makita ang pasyente nitong binigyan na ng taning. Malayong malayo ito sa dating kondisyon. Nang hapong ding yun ay diretso na sila sa bahay ni Mang Tibor. Pinaalam ang resulta ng laboratorio. Ayun, sabi sa inyo patuloy lamang ito hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Salamat. Maraming salamat, Mang Tibor. Sobrang saya namin. Malaking regalo ito sa kaarawan ng Mama. Salamat sa pagtitiwala. Malaking gampanin ng tiwala sa aking ginagawa. Hindi niya inasahan na sa sobrang tuwa ng pamilya ay gagawin ng mga ito ang ipinangakong bahay. Mahal, may mga order ka bang mga kagamitan sa paggawa ng bahay? Wala. Kulang na kulang ang pera natin. Wala pa tayong planong magpagawa ng bahay. Kaya nga kanino kaya yan? Sandali, itatanong ko. Agad niyang nilapitan ng driver ng truck. Doon niya napag-alaman na si Laura ang may gawa. Kinabukasan din ay sumama ito sa mga construction worker na kinuha nito kasama ang kuya nitong inihinyero. Emosyonal siya nang ipakita ng mga ito ang kanyang sketch ng gagawing bahay. May munting kapilya pa sa harapan. Hindi niyo naman kailangan gawin to Sobrang salamat sa inyo, Laura. 2 buwan bago matapos ang bahay, kasabay ng pagiging buo ng bahay ay ang tuluyang paggaling ng ina ng mga ito. Yun na yata ang pinaka hindi niya makakalimutan sa kanyang panggagamot. Hindi pinali na magkapatid ang nagastos sa pagpapatayo ng bahay. Kung bibilangin ang perang na ilabas namin sa aming bangko, mas malaki ang napunta sa ospital. Hindi man lamang gumaling si Mama. Salamat, Ma'am Laura. Isa po kayong regalo sa akin. Walang anuman, masaya din ako na ibahagi sa inyo ang aming yaman. Ang totoo, si Kuya talaga ang dahilan ng aming pagyaman Talaga? Paano naman? Nakahukay ng ginto ang kasamang driver ng bako ni Kuya. Kahong bareta ng ginto, kaya kahit ilang tao pang bibigyan ko ng bahay. Napakaswerte naman ng iyong kuya. Napakaswerte niyong pamilya. Nagpasalamat din siya dahil malaking bahay ngayon na ambunan pa siya. Isang umagi nagulat siya nang dumating ang kanyang tiya Eva. Titig na titig sa malaking bahay na yon. Aba, ilang buwan lang akong hindi nakapunta rito. May mansyon ka na agad. Ang galing Sino naman kayang mayaman ng napangakuan mo ng 7 buhay? Ano naman ngayon kung may mansyon na ako, tiya? Kailangan mo talaga akong husgahan ng ganyan. Wala na talagang pagbabago sa'yo. Ang lupaing ito ay akin. Kailangan kong ibenta. Ano? Binenta mo na lahat halos ng lupa dito na dapat ay pamana ko. Ito na lamang ang natira sa akin. Balak mo pang agawin. Anong gagawin? Anong aagawin? Sa akin nakapangalan ng titulo ng lahat ng lupa na pag-aari nila tatay. Umayos ka dahil walang iyo. Bayaran mo ang lupang kinatitirikan nitong bahay. Gahaman ka talaga sa pera, tiya Eva. Hindi ka rin naman yumayaman. Naubos lang lahat sa bisyo ng iyong asawa. Wala kang pakialam sa buhay ko. Manahimik ka. Maghahanap ako ng paraan. Babayaran ko ang lupang ito. Pagkatapos kong bayaran ito, wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin, tiya. Wag mo na rin akong ituring na kaanak. Ay sus, tinakot mo pa ako.
Ayos lang sa akin yan. Sanay akong walang tinuturing na pamilya. Hindi kita tinatakot. Nakakawala ka ng respeto, tiya. Parang gusto kong sabihin na sana hindi na lamang kita naging tiya. Walang respeto. Pagdating sa ari-arian, kukunin ko kung ano ang nakapangalan sa akin. Maliwanag ba yon? Nakapangalan lang sa'yo. Pero sa inyo dapat yun ni tatay. Pinagkatiwalaan ka ng kapatid mo. Yun pala gahaman ka. Ang dami mo pang sinabi. Maghanap ka ng paraan. Bayaran mo ang lupaing ito. Para wala ng gulo. Ito na lamang ang huling ari-arian ko dito. Pagka wala na ito, hindi na tayo magkikita pang muli. Magkano naman ang benta mo nito? Gagawa ko ng paraan. 100,000 piso. Mura na yan ng 5 beses kaysa sa totoong presyo. Pang komersyal ang lupaing ito. Kita mo naman, nasa tabi ng kalsada ang pagamutan mo. Abay tiyak na marami ka ng ipon. Marami ka ng naloko eh. Ayusin mo ang tabas ng dila mo, tiya. Tuluyan na talagang nawala ang respeto ko sa'yo. Wala pa akong nilokong tao. Nanggagamot ako at nagpapagaling. Pinapagaling ko sila ayon sa kung ano ang karamdaman nila. Kaya naman pala ang bilis ng pag-angat mo. Nakapagpatayo ng mansyon. Hindi mo pala niloloko ang mga pasyente mo ha? Ang dali mo namang mangusga, tiya. Alam mo ba kung bakit may mansyon ako ngayon? Kasi binigyan ako ng kusa ng isang kaanak ng pasyente. Yun ang daan ng biyaya ng Diyos sa paggawa ko ng kabutihan. Lokohin mo lang ang sarili mo. Paniwalain mo lang. Hindi kita pinipilit na maniwala. Bigyan mo lamang ako ng ilang araw. Maghahanap ako ng paraan para makabayad ng lupa. Ilang araw yan. Huwag mo akong pinaglololokot, Tibor. Kailangan ko ng pera. Hindi madaling kitain ng 100,000 piso. Kaya sana maintindihan mo. 1 linggo. Kapag wala pa rin, pasensyahan na tayo. Tatalikod na sana ito nang biglang may dumulog na kotse. Si Laura yon kasama ang kapatid na inhinyero na si Roland. Sa kanila kaagad ang tingin ng mga ito at sa kanila ang mga ito diretsyong lumapit. Kuya Tibor, magandang araw sa inyo. Pasensya na, ngayon lang ulit kami nakadalaw. Lalo na ako, Kuya Roland. Sobrang abala ako sa trabaho. Kaya ngayon pa lamang ngayon pa lang ako nagpapasalamat sa iyo. Naku, ako ang dapat magpasalamat sa inyo, Engineer Roland, Ma'am Laura. Itong malaking bahay na pinatayo nyo para sa akin at ang kapilya ay isang malaking biyayang matatawag para sa amin. Kayo palang nagpatayo nitong bahay na ito sa aking lote. Alam nyo bang pinababayaran ko itong lupa na ito sa kanya? Hindi kayo dapat nagtayo ng bahay sa lupang hindi nyo sigurado kung sino ang may-ari. Ano nyo po si Kuya Tibor, ateng? Pamangkin ko lang naman. Sinisingil ko siya ng 100,000 piso para sa lupaing ito. Tita Eva, pwede ba? Umuwi ka na. Tayong dalawa lang dapat ang mag-uusap tungkol doon. Huwag na natin patagalin pa, Kuya Tibor. Sandali, kukuha ko ng pera sa kotse para wala ka namang problema. Naku, hindi, engineer. Ako po ang maghahanap ng paraan. Ayoko nang magkautang pa ulit sa inyo. Kunwari ka pa, Tibor. Gustong gusto mo naman. Sige na po, sir. Pawalang hiya lamang ito pero makapal talaga ang mukha niyan. Tia Eva naman. Wag mo nang alalahanin pa ito, Kuya Tibor. Maliit na problema lang ito. Saka mukhang atat nang humawak ng pera itong tiya mo. Malaki yata ang pagkakautang nito. Yan, bisyo pa nga. Nakangiti itong umalis patungong kotse. Pagbalik ay bitbit ng 100,000 piso. Kunwaring nakasimangot si Aling Eva. Naiinsulto sa kaninang binitiwang salita ni Engineer Roland. Naku po, Engineer Roland. Tinutuon mo nga po talaga. Ang laki na po ng utang na loob ko sa inyo. Paano na ito? Hindi ko na alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ito sa inyo. Ang dami mo pang kaartehan, Tibor. Kunin mo na't ibigay sa akin. Nagmamadali ako. Akala mo naman hindi mo kang pera eh. Ikaw lang yun, tiya. Huwag mo akong idamay sa pagiging walang hiya mo. Eto po, ate. Pwede ka nang umalis agad. Huwag mo nang ipadaan pa sa kamay ni Kuya Tibor. Hindi talaga siya tumatanggap ng pera kahit kailan. Akin na nga. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Pagkatanggap nito'y walang pasalamat itong umalis. Laylay ang balikat ni Mang Tibor sa hiya dahil sa ginawa ng kanyang tiya. Pasensya na talaga kayo. Babayaran ko kahit paunti-unti ito, pangako. Nakakahiya pero anong magagawa ko? Ando na yun sa mga kamay ni Tia Eva eh. Kakaiba yung tiya mo, Kuya Tibor. Ibang dating pagdating sa pera eh. Hindi mo na po kailangan bayaran, kuya. Bigay namin yun sa'yo. Bakit nga pala niya inaangkin ng lupang ito?
Oo nga, mukhang nangaangkin lang yun eh. Nakita pa niyang mabilis na mapapayag ang katulad mo, Kuya Tibor. Parang budol yung tiya mo eh. Tama kayo, ang dami na niyang ibinenta na lupa na dapat ay parte ng aking ama. Pamana sana yun ng ama sa akin, kaso pilit niyang inaangkin kasi nakapangalan sa kanya lahat ng lupain. Naku, mahirap nga. Pero ayos na yun kuya, sa'yo na itong lupa at bahay. O nga pala kuya, kaya kami nandito upang imbitahan kayo sa ika-53 karawan ng aming ina. Parte na kayo ng aming buhay eh. Opo kuya, kaya kami pumunta ng maaga upang hindi ka na makatanggi pa. Siyempre, mabisuhan mo ang mga pasyente mo na magsasara ang pagamutan mo sa ganoong araw. Mga 1 buwan pa naman, malayo pa po. Naku, mukhang hindi ko nga matatanggihan yan pero kasi hindi pa rin ako makahuma sa hiyang inabot ko sa inyo eh. Kuya Tibor naman, ituring mo na kaming pamilya. Hindi na kami iba sa'yo. Saka buhay ng mamang utang namin sa'yo. Walang katumbas na halaga yon. Para kasing nangaabuso na ako sa inyo eh. Masyado na yata. Wala na yata akong maihaharap na mukha sa inyo dahil sa ginawa ng Tia Eva. Ay sus, wala yon. Basta para sa amin, pamilya tayo. Saka may ganoon talagang kaanak, kayaan na natin. Salamat sa inyo nakakaiyak naman. Buti pa kayo parang pamilya pa. Pero itong tiya ko, walang puso. Kahihiyan lamang ang dala sa akin. Hindi niya masukat na biyaya sa pagdating ng pamilya ni Laura sa kanilang buhay. Ang pamilyang ito ang nagpagaan ng kanilang pamumuhay. Kung paano siya ginigipit ng kanyang Tia Eva, siya namang pagdating ng maraming biyaya. Mas dumami ang kanyang mga suki, mas dumami ang nagtitiwala at ganoon pa rin ang kanyang prinsipyo. Manggagamot siya ng walang bayad kung sino lamang ang may donasyon, kung sino lang ang kayang magbayad. Kaya siya mas lalong itinataas ng Diyos hanggang sa marami na rin ang mga elemento na lumalapit sa kanya. Dahil gusto makipagtulungan sa kanya, gabi yon at pasara na siya ng kanyang kapilya nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata sa likod ng paso sa gilid ng kapilya. Sino yan? Alam kong nandyan ka sa likod ng paso. Bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo sa loob ng kapilya ko? Maliit na nilalang. Sumilip ito sa labas. Labas ng kalahati ng muka. Unang sumilay ang maliliit at matutulis nitong tainga, kaya alam agad niya na duwende ito. Kumusta? Aking kaibigan, kumusta ka? Sabi ng duwende ang nandyan eh. Ano namang ginagawa mo dito sa kapilya ko? Natutuwa lang ako sa kabutihang puso na mayroon ka. Pwede ba akong tumulong sa'yo sa panggagamot? Ibang paraan ang gamit mo. May ibang paraan din akong alam. Ang maraming kaalaman kapag pinagsanib, hindi ba't maganda ang kinalalabasan? Ano naman ang kapalit ng pagtulong mo sa akin? Baka kung anong kahilingan na naman, wag na lang. Kaya kong manggamot na ako lamang mag-isa. Wala naman akong hihilingin. Gusto ko lang talaga makatulong sa'yo. Natutuwa kasi ako sa'yo. Ang bait mo, mabuti, at may mabuti ka pang puso. Sigurado ka ba? Ayokong naglulukuhan tayo. Diretsahan na tayo para walang problema. Totoo, gusto ko lang talaga makatulong. Yun lang naman ang mission ko kaya't naparito ako sa mundo ng mga tao. Pagbigyan mo naman ako, kaya kitang tulungan. Sige kung talagang gusto mo. Basta't maganda ang hangarin. Wag na wag mo akong hingian ng anumang kapalit Oo, pangako. Walang kapalit. Natutuwa ako. Una pa lang nakasubaybay na ako sa kabutihang mayroon ka. Saka yung tiya mo, naku, nakakainis yun. Kung bibigyan kaya natin yun ng parusa. Nakasubaybay ka sa buhay ko. Chismoso rin palang mga duwende. Saka wag yung Tia Eva ko, hayaan mo na siya. Naku, yung tiya mo na yan. Pagdudusa siya. Ang dami na niyang karmang kaharapin. Sapaw-sapaw na yun. May ginawa ka ba sa akin, Tia? Ayusin mo Ang sabi ko, wag na wag mo siyang gagalawin. Naku, hindi lang naman ako ang may inis doon. May tekbalang, may engkanto, maraming elemento ang galit sa kanya. Ang pangit kasi ng ugali eh. Nako, wag niyo sana siyang paginitan, hayaan mo siya. Hindi ko rin makuha ang timpla niya pero ayos lang. Siya lang ang nag-iisang tiya ko. Kaya hanggat maaari ipagdasal ko pa rin na balang araw, may isang himala para sa kanyang pagbabago. Wala na, tapos na. Nagsimula na siyang magdusa ngayon. Sinasabi ko sa iyo may karamdaman siyang tinatago.
Palala lang ng palala yun. Hindi talaga magagamot yun. Kahit ikaw, kahit kaming mga elemento, hindi kayang magamot ang sakit na dumapo sa kanya. Galing na yun sa itaas eh. Wala naman siyang sinabi na may bago siyang dinaramdam. Sa akin din naman lalapit yun para magpagamot eh. Kaya kung totoo man ang sinasabi mo, malalaman ko rin yan. Hindi nga siya gagaling, sinumpa siya ng marami dahil sa masamang ugali niya. Pati sa kalikasan, hindi siya marunong rumispeto. Bagay lang yun sa kanya. Ewan ko din sa tiya kong yun. Napakalayo ng ugali sa tatay ko. Hindi ko alam kung saan nagmana eh. Pero wag naman sanang umabot sa ganyang sitwasyon ng tiya. Ang masamang ugali niya ang maghahatol sa kanya. Iyon talagang magiging kalagayan niya. Alam ko yan noon pa. Sa dami ng kasalanan niya sa akin, lahat pinagpasa Diyos ko na lang. Ayoko may kinikim-kim na galit. Mabigat sa loob yun. Ganyan naman talaga dapat. Kita mo naman, tuloy-tuloy ang biyaya. Yung kaibigan kong tikbalang gusto rin niyang makipagsanib puwersa sa'yo sa pagtulong sa mga taong may karamdaman. Yun eh kung papayag ka. Abay nakakatuwa naman. Kumpara sa lahat at sa kabutihan. Bakit naman ako tututol? Gusto ko rin yan. Hoy, narinig mo yung kaibigan tikbalang. Pwede ka nang lumabas dyan. Halika nga, mag-usap tayo. Nako, kaya naman pala nararamdaman kong may iba pang enerhiyang narito eh. Sa kami naaamoy pa ako. Alam kong may kasama pa kayong isa eh. Nako, ang galing mo pala talaga. Bukas ang iyong ikalawang pandama. Ako si Herpil, isang tikbalang. Aba, nauna ka pang nagpakilala sa akin ah. Ako hindi pa nga nakapagpakilala eh. Ako si Dayap, kaibigang Tibor. Ayos yung mga pangalan nyo, Herpil, Dayap. Yung kapre na kasama nyo, anong pangalan niya? Alam mo talagang kapre ang isa naming kasama. Ang galing naman. Pero siya si Maggawas. Magkawas, labas ka na dyan. Alam na ni kaibigang Tibor na isa kang kapre. Halika na, payag na siyang magtulungan tayo para sa isang misyon. Siyempre, amoy pa lamang ng tustos. Sinasabi ng isang kapre ang inyong kasama eh. Napakagaling naman. Labas na magkawas, magiging magkakasama na tayo sa panggagamot sa kapilyang ito. Sumilip ito sa bintana. Hindi rin ito makapasok sa laki ng katawan nito. Ikaw si Maggawas? Ano, gusto mong makipagtulungan din sa akin? Payag ako, kung para sa kabutihan ng lahat ng tao, bakit naman hindi? Oo, sana Mang Tibor. Natutuwa kaming magkaibigan sa iyo. Ayos lang ba kung magiging kaalyansa mo kami sa panggagamot mo? Tiyak na maraming pagbabago sa pamamaraan ng panggagamot mo. Pero tinitiyak ko rin naman ang isang maganda at mabisang paraan ng panggagamot. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa akin. Pero kapag kayo umabuso sa mga pasyente ko, sinasabi ko sa inyo, marami pa ako nakatagong lihim na karunungan. Gagamitin ko lahat ng yon kontra sa inyo. Sinisiguro kong sa kabutihan ng lahat, wala kaming masamang intensyon. Saka alam naman namin na kapag nagkamali kami, ay kayang-kaya mo kaming parusahan. Sige, dumito na muna kayo sa kapilya ko. Pwede kayong tumira dito kung gusto nyo. Malaki naman itong kapilya, kaya walang problema. Huwag nyo lamang sirain ang mga gamit ko dito, yari kayo sa akin. Iniwanan niya ang mga ito sa loob ng kanyang kapilya. Kinabukasan niyon ay magiging 4 na silang manggagamot o 4 na silang manggagamot ng mga tao. Kinabukasan nga nang pumunta siya ng kapilya ay bukas na ang kanyang kapilya. Malinis at tanda na lahat. Nakapwesto ng 3 nilalang malapit sa upuan kung saan siya nakapwesto palagi. Aba, kayo lahat ang gumawa nito. Ayos ah, kapag ganito lagi talaga namang nakakatuwa. Siyempre, para handa na lahat sa pagdating mo. Saka ang mga pasyenteng pipila para magpagamot sa'yo. Tiyak akong dagsana naman ang mga suki mo. Hindi naman bago dahil halos araw-araw naman ay ganoon ang eksena. Talagang nakaabang kayo sa kilos ko ano, nakakatuwa naman kayo. Siyempre kaibigang Tibor, handa na rin naman lahat ng mga gamit na gagamitin mo. Lahat ng gamot, kami man ay handa na kung sakaling kailangan mo ng aming pag-aalay. Opo, kaibigang Tibor. Ipapakita namin sa iyo na seryoso kaming makipagtulungan sa iyo sa lahat ng bagay.
Basta galing sa iyo ang utos, tutuparin namin. Ipagpatuloy nyo lamang yung ginagawa nyo. Natutuwa ako na kahit papaano, gagaan at mababawasan na ang ilalabas kong enerhiya sa panggagamot. Kasi may katuwang na ako. Ayan na nga, Mang Tibor. May parating ng pasyente. Ikaw munang gagamot ha. Titignan ko ang galing mo. Sesenyasan kita mamaya. Diretsong pumasok ang matandang babae. Umupo sa upuan ng mga pasyente. Pinagtapat kung ano ang nararamdaman ng katawan nito. Magandang umaga, Mang Tibor. Inagahan ko talaga dito para hindi na ako pipila mamaya. Palagi na lang akong binabangungo at gabi-gabi. Palaging para bang may pumipigil sa aking paghinga. Magkawas, lumapit ka lang sa likod ng pasyente. Ipakita mo ang galing mo. Alamin mo kung ano at sino ang may gawa niyan. Oo nga, pagkakataon mo na yan, Magkawas. Agad itong lumapit sa kinaroroonan ng pasyente. Sa likod ito pumwesto, hinawakan ni Magkawas ang ulo ng pasyente. Nalaman nilang elemento rin ang may gawa. Sino yan? Bakit yan ang gumuhit sa tubig? Nagulat pa siya sa kanyang naging tanong. Nagulat din ang matandang babae sa kanyang tanong. Nakakatawa ka naman, Tibor. Ako talagang tinatanong mo niyan. Ikaw lang ang makakasagot niyan, hindi ba? Biro lang naman, sandali at titignan ko. Katulad ko rin eh. Isang kapre ang may gawa nito sa pasyente. Sa likod ng kubo niya may malaking puno ng nara. Isang kapre ang nakatira at lagi siyang binabantayan. May gusto sa kanya ang kapre na yon kahit matanda na ang babaeng ito. Aba, naku naman po, Lola Remy. Mukhang magkakaroon ka pa nito ng buhay pag-ibig ah. Isang kapre ang may gawa nito sa'yo. Santissima, sa tanda kong ito, tamaan ako ng kidlat. Madalas siyang naaamoy ng tustos ng tabako ng kapre. Doon pa lang dapat alam na niya. Madalas ka po bang nakakaamoy ng tabako sa likod ng iyong kubo? Bakit parang may nagjejekta sa'yo? Naku, hindi oo, may mga kaibigan ako pero aminin mo, naghihinala ka rin. Medyo, elemento talaga ang duda ko. Simula pagkabata, lapitin naman talaga ako ng mga elemento. Hindi ko akalain kahit ngayong matanda na ako may mga magkakagusto pa rin sa akin. Mistiso kasi ang matandang ito. Parang kaming mga elemento, mahilig talaga sa mga puti. Oo nga. Pero kayo lang yon. Kaming mga duwende, hindi kami nagkakagusto sa mga tao. Magpalaki muna kayo bago kayo magkagusto sa mga tao. Aba, Magkawas, parang gusto mong magkaalaman tayo ah. Tama na yan na, baka mamaya kung saan na mapunta yan, mayos kayo. Kausap niya ang mga ito gamit ang utak. Ginamit na niya ang kanyang kaalaman sa medium. Ayaw rin niyang lantaran na ipakita sa mga tao na ang pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga elemento. Biro lang naman yung kaibigang Dayap. Huwag mo naman akong masyadong pinepersonal. Kung anong laki mo Magkawas, siya namang liit ni Dayap. Pero gayon pa man, pareho tayong may kanya-kanyang kapangyarihan na hawak. Respeto na lang sa bawat pagkatao na mayroon tayo. Tama si Erpil. O siya, nakatoka sa iyo ang pagpapagaling sa matandang ito Magkawas. Ako ang bahala. Nagdadatingan na ang maraming pasyente. Magiging abala na tayo lahat. Kaya wala nang biruan pa para wala nang away. Matapos gamutin ang unang pasyente, unti-unting dumarami na rin ang mga pumipila. 3 elemento nang naging katuwang niya. Kaya sa pagkakataong yun ay mas napadali ang panggagamot. Hindi na siya gumagawa ng ritual. Ang elemento nang nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. At minsan halos haplos lang ng kamay ng elemento ay siyang paraan na sa panggagamot sa mga pasyente. Tuwang-tuwa siya dahil sa tulong ng mga ito. Sa araw-araw na lagi niyang kasamang mga elemento ay napalapit silang lalo sa isa't isa. Masaya rin siya sa kanyang trabaho dahil sa hindi lamang tao ang kanyang kasundo, kundi maging ang mga elementong nasa panig ng kabutihan. Hindi niya inasahan na muli pang magpaparamdam sa kanyang tiya Eva. 2 linggo pa lamang matapos tanggapin nito ang malaking halaga ng pera mula sa kanya. Halos hindi na niya ito makilala
Sobrang payat at dilat ang mga mata. Malaki ang tiyan at sobrang putla na. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba, Tibor? Kaya pa itong gamutin. Ayoko pang iwanan ang aking anak. Tia Eva, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung katawan mo? Ano bang nangyari? Alam kong kinulam mo ko kasi sobrang sama naman talaga ng ugali ko. Nagpagamot na ako sa ibang albularyo dahil ayoko lumapit sa'yo pero hindi nila ako kayang pagalingin. Talagang sa akin mo pa inaakusa. Ang kung anong karmang inabot mo ngayon, Tia Eva. Wala akong kinalaman kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon. Wala naman talagang umaamin na magnanakaw pero sana pagalingin mo pa rin ako kahit para sa aking anak lang. Parang ang hirap mong gamutin. Tia Eva, kung ang paniniwala mo ay akong kumulam sa'yo, huwag ka magpagamot sa akin. Desperada na ako. Wala na akong malapitan pa. Kailangan ko pang mabuhay ng matagal. Kaya pakiusap, pagilingin mo ako. Gagaling ka kung may pagbabago sa pagkatao mo. Pero kung sigurista ka at gahaman ka pa rin, pasensya na po. Tatapatin na kita. Pero talagang hindi ka nagagaling. Anong pagbabago pa ba ang kailangan kong gawin? Halos hindi na ako makilala ng mga tao sa paligid ko. Natatakot sila sa mukha ko. Ang iba sinasabing para akong isinumpang tipaklong. Mukha nga pero hindi pisikal na anyo ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay ang pagbabago mo sa iyong ugali. Pagalingin mo na ako, Tibor. Ano ba? Ang dami mo pang sinasabi. Biglang sumulpot sa kanilang harapan ng mga kaibigang elemento. Nayayamot habang nakatingin sa kanyang tiya. Muli niyang kinausap ang mga ito gamit ang utak. Ano na namang mga tingin yan? Anong plano nyo? Ano pa nga ba? Di bigyan ng leksyon. Mukha pa lang ng babaeng ito parang wala ng pag-asang magbago pa. Kung ako nga lamang ang magdidesisyon, ay nako, tutuluyan ko talaga yan. Hindi na talaga mabubuhay pa sa awa ng kalooban ko. 3 karayom na may lason. Todas na agad yan. Sabihin mo lang kaibigang Tibor, kapag sawa ka niyang umintindi, isahan na lang. Kayong 3 umayos kayo. Pinagkakaisahan nyo na naman yung Tia Eva ko eh. Ang sabi ko naman sa inyo diba, kahit anong mangyari, nag-iisang tiya ko yun. Kaya wag na kayong mangialam pa sa aming magtiya. Bakit ba nakatitig ka lang sa akin? Tibor, wala ka bang balak na gamutin ako? Sandali lang tiya, inaaral ko pa kung anong uri ng panggagamot ang gagamitin ko sa'yo. Akala ko ba magaling ka? Niloloko mo ko eh. Wala kang balak na gamutin ako. Kita mo na, siya pa ang may reklamo. Parang walang nagawang pagkakamali sa'yo ah. Huwag mo nang gamutin yan. Hindi yan magbabago pa. Mamamatay na yang masama. Tama sila kaibigang Tibor. Wala na talagang pag-asang magbago yan. Ganyan na siya. Mamamatay na siyang masama. Ayokong husgahan niyo ang akin tiya. Hayaan niyo siyang magbago. Lahat naman may pagkakataong magbago eh. Walang magawang mga ito sa kanyang naging hiling. Ginamot niya ito. Ngunit gaya ng marami na may malala ng sakit, hindi niya ito kayang gamutin ng isahan lamang. Kailangan pa nitong bumalik upang muling magamot. Ano ba naman yan, Tibor? Kailangan mo pa akong pahirapan. Bakit pa ako babalik kung pwede mo naman akong gamutin ng isahan? Tiya, malalayang karamdaman mo. Konti na nga lamang tiyak na malalagutan na kayo ng hininga. Pero gagawa ko ng paraan. Gagawin ko lahat, gumaling ka lamang. Abay dapat lamang. Kapag ako nawala, konsensya mo. Lalo't mag-isa lamang ang pinsan mong minor de edad pa lamang. Hindi rin po. Paano naman ako makukonsensya? Wala naman akong atraso sa'yo. Kung ako nga masusunod hindi na talaga kita gagamutin pa eh. Pero ang kabutihan ng Diyos pa rin ang masusunod. Nagsasabi ka naman kaya ng totoo. Kailan po ba ako nagsinungaling? Tiya, kung kaya't hindi buo ang tiwala mo sa akin, ay dapat sapaw-sapaw na atraso ng nagawa mo sa akin. Ikaw lamang din ang sumisira sa tiwalang mayroon ako sa tao eh. Tao lang naman tayo. Nakakagawa ng pagkakamali. Bakit ka nagmamalinis? Ikaw ba, wala ka bang kasalanan? Wala akong sinabing ganyan, Tia Eva. Oo, nagkakamali ako bilang tao. Pero hindi yun sadya. Hindi kagaya mo. Ang pagbenta mo ng mga ari-arian na dapat ay sa akin, hindi yun pagkakamali. Kagustuhan mo yun. Pero hindi naman ako nanumbat. Halimbawa lamang po yun. Halimbawa ba o nanunumbat ka?
Marami ka namang pera kaya ayos lang yon. Nailing na lamang siya sa kakaibang isip na mayroon ang kanyang tiya. Kung hindi lamang mali na pumatol dito, ipapatulan niya talaga ito. Ngunit ayaw niyang mawala sa kanyang bertud ng karunungan sa panggagamot. Isa sa bawal doon ay ang magkimkim ng galit, gumanti sa nagawang pagkakamali ng iba dahil ang paghihiganti ay sa Diyos. Hinayaan niya ito hanggang sa tuluyan na itong umuwi. Ngayon ay napagtanto niya ang isang bagay. Alam niyang sinusukat ang kanyang pasensya at pagpapatawad gamit ang kanyang tiya Eva. Ito ang naging instrumento para sukatin kung gaano kahaba ang pasensya niya at kung paano niya maibigay agad ang pagpapatawad na kinakailangang ibigay. Araw ng kaarawan ni Ginang Amara, gaya ng pangako niya sa mga anak nitong si Laura at Engineer Roland, dadalo siya upang ipakita ang suporta at pagiging makatao. Sinundo siya ni Engineer Roland at nalula siya sa laki ng bahay ng mga ito. 2 taon lamang ang nakalipas buot nang itayo ito. Ito yata ang pera ng gintong nahukay ng inhinyero. Napakaswerte ng pamilya nito na binigyan ng ganoong yaman. Ang laki naman itong mansyon niyo, Engineer Roland. Grabe halatang pinagplanuhan at sobrang unique ng disenyo. Bata pa lang kami ni Laura nang mangarap ng ganito kalaking mansyon. Nag-aral talaga kaming pareho sa ambisyon naming kurso. Kaya siya naging arkitekto at ako naman inhinyero. Noong lumaki ako at nagkaedad, napagtanto ko na hindi basta ang aming pangarap. Hindi naman kami ganoon kayaman para mapagawa ang ganitong uri ng mansyon. Pero hindi ko pinatay ang pag-asang natira sa aking isipan. Nag-ipon ako ng pera. Noong makapasok ako bilang isang inhinyero sa mga panggobyernong sektor, doon ko mas inigihan ng pagtitipon. Ngunit maliit pa rin. Hanggang sa iyon na nga ang nangyari. Nakahukay kami ng ginto habang ginagawa ang pagpapalawak ng kalsada. Kapag pala positibong mangarap, talagang may makakamit na tagumpay Pambihirang pagkakataon lang ito. Tama ka po, Mang Tibor. Tipong hindi mo inaasahan. Nakatadhana na talaga kayong maging bilyonaryo at iyon ang naging paraan. Pero hindi ko naman kinakamkam ang yaman, Kuya Tibor. Paunti-unti tinutulong ko ito sa iba. Kung mamamatay ako sa huli, gusto kong may kabutihan din ako nagawa sa buhay ko sa mundong ito. Hindi ko rin naman madadala sa langit ang naipon kong kayamanan sa lupa Kaya naman pala, pinagpapala ka na sobra. Napakabuti niyo pong tao. Katulad mo rin, Kuya Tibor. Iba-ibang larangan nga lang ang tinatahak nating daan. Gayunpaman, iisa lamang ang layon natin. Ang ating mga ginagawa para sa ikabubuti ng ating kapwa. Tama ka, Engineer Roland. Ganyan nga. Napakahaba pa ng kanilang pag-uusap bago nila narating ang inihandang malaking piging para kay Ginang Amara. Marami na ring mga panauhin, madalas ay mga kaanak ng pamilya, mga kaibigan at marami pa sa kabila ng lahat. Sa dami ng mga bisita, hindi rin nawala ang atensyon ng mga ito para sa kanya. At kung wala ang mga ito, hindi rin siya mawawala ng kausap. Kasama niya sina Maggawas, Daya at Herpil. Ibang klase at halos mayayaman ng mga pamilya at kaibigan, kaya siya lamang ang kakaiba. Ngunit imbis na magmukmok sa tabi ay natuwa rin siyang kasama ang mga elementong kaibigan. Isang kotse ang dumating. Pagbukas ay bumaba ang isang lalaking kaedara ni Ginang Amara, ngunit ang babae ay nasa higit 30 ang edad. May isa pang bumaba, isang matandang babae. Sa tingin niya ay ina ng babae. Halos magkamukha ang mga ito. Kulubot na nga lamang ang matanda. Lumapit sa kanya si Laura na tila ba may namumuong tensyon sa mukha nito. Nakasunod dito si Engineer Roland na halos pareho lamang ang reaksyon sa kapatid na babae. Kuya Tibor, nakikita mo bang bagong dating na kotse? Yung kulay itim na bagong kotse sa kanan? Oo, isang lalaki at babae ang bumaba. Nakikita ko, bakit naman? Si Papa at kirida niya ang bumaba. Talagang tinutuon ng Papa ang kanya sinabi. Pumunta sila dito at hindi yan para makisaya, kundi para makigulo. Walang hiyang ama. Siya pa talagang malakas ang loob pagkatapos ng ginawa nila. Ang dapat talaga sa kanya'y maparusahan Kung hindi lang mali dahil ama ko siya. Anong ibig niyong sabihin?
Simula noong sinabi mo na bigyan na siya ng kalayaan, pinalayas na namin siya dito sa bahay. Tanggap na rin ng mama na talagang noon pa man ay sakit na sa ulo ang kanyang asawa. Pero noong nakaraang linggo pumunta siya rito. Galit na sinugod ang mama. Kinulam daw ang kirida niya at kami ang may gawa nun. Nakunan daw ito, kambal sana. Halos patayin na niya si mama, buti na lamang naabutan ko. Opo kuya, ngayon ang banta niya ipapahiya niya ang mama sa maraming tao at pagbabayarin sa mismong kaarawan ni mama. Ang lakas naman ng loob, mukhang mangkukulam yung matandang kasama nila eh. Mangkukulam ang ina ng kabit ng iyong ama. Nakikiusap po kami sa iyo kuya. Protektahan niyo ang aming ina. Ang dami na niyang sakripisyo, ang dami niyang pagpapakumbaba. Talagang napunta siya sa salbahing asawa. Naalala ko noong kabataan namin, madalas umiiyak ang mama. Kapag tinatanong namin, sasabihin lang niyang napuwing lang. Ngayon lang namin nalaman ng lahat. Halos dosenang kirida na rin palang pinag-aksaya ni mama ng luha. Ang tindi naman ng hiya nitong ama niyo. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala. Hindi mangyayari na kinatatakutan yung bagay. Tignan niyo mamaya. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Kuya Tibor. Lalo na ako. Ang gusto ko lang naman ay mapasaya lagi ang mama. Pero itong walang hiyang ama namin, lagi na lamang umiiksena. Hayaan niyo. Bigyan natin ng leksyon. Bumalik na kayo sa mama niyo. Hindi ko iwawaglit ang tingin ko sa mga yan. Basta manatili kayo sa tabi ng iyong ina. Kahit anong mangyari. Nang tumalikod ang mga ito, ay agad na tinawag niya ang 3 kaibigang elemento. Kinausap niya ang mga ito, bawat isa ay may gampanin. Nako, may mission pala tayo ngayon. Oo, kailangan. Tingnan niyo yung matandang yan. Yang nakadamit na bestidang kulay lila, tapos belo na kulay itim rin. Ay kulay lila rin pala. Hindi ba't mangkukulam yan? Nako, mukha palang halata na eh. Ang sama ng tingin niya kay Ginang Amara. May masama talaga itong balak. Oo nga, mukhang kakaiba ang aura ng maginang yan. Pati ang anak, mangkukulam din yan, tiyak ako. Kinayumang lalaki para sa yaman. Pareho tayo ng hula. Kawawang lalaki. Ginamit lamang ng mangkukulam. Karma na rin yan ng lalaki. Napakababaero eh. Kaya ikaw, Herpil at Magkawas, tabihan niyo ang mag-inang yan. Wala silang gagawing masama sa pagtitipong ito. Harangan niyo. Ikaw naman, Dayap. Paglaruan mo ang lalaki. Antukin mo. Iligaw mo. O kung anong gusto mong gawin. Pag-awayin mo sila ng babae niya. Ayos ito ah. May misyon tayo. Astig pala na sumama tayo rito. Para pala ito sa isang misyon. Oo nga, dito ako sa paglalaruan lamang ang lalaking nakakainis na yan. Ako nang bahala sa kanya. Tayo na, Herpil. Bago pa makaatake ang mga yan sa asawa ng lalaki. Mga walang hiya talaga. Sila pa ang may lakas ng loob na sumugod. Kaya pala gustong-gusto ko nakasama kayo eh. May mission pala tayo sa pagtitipong ito. Simulan na natin ng mas maaga para kapag nagsisimula ng kasiyahan ng pamilya, wala na rin niyang mga yan. Halina kayo, kanya-kanya tayong mission ngayon. Nilapitan agad ni Herpil ang matanda. Ang kirida ay dinikita ni Magkawas habang si Dayap naman ay nakapatong sa likod ng lalaki. Sakto lamang ang kanilang paglapit dahil nagsimula na rin ang plano ng 3. Inutos ng matanda sa lalaki na lapitan si Ginang Amara upang kumuha ng buhok. Nang marinig yun ni Dayap ay mabilis siyang tumalon sa ulo ng kirida. Kumuha ng isang butil ng buhok at mabilis na bumalik sa balikat ng lalaki. Kasama siyang lumapit sa ginang, ngunit pinaglaruan niya ang utak nito, kaya imbis na humarap sa dating asawa ay diretso ito na tila ba nalilito. Pagbalik nito sa kinaroroonan ng mag-ina ay inis na nagtanong ang matanda. Nasaan ang inutos ko sa'yo? Hindi mo ba ginawa? Nang makita nito ang butil ng buhok sa kamay nito, ay agad nitong kinuha yon. Mabuti naman, akala ko hindi mo sinunod ang utos ko. Dumiretso ka lamang na parang walang nangyari eh. Nakakainis ka. Sinyasan ng 3 elemento, pinapalayo ni Herpil ang mangkukulam na matanda sa anak nito. Hilayin ko ito palayo para hindi niya alam na anak niya ang inaatake niya.
Masayang laro ito. Sinabi mo pa, sige na, gawin mo niya para masaya. Ginamit ng tikbalang ang kanyang mahika, hinipa ng matanda at tila ba na hipnotismo ito. Kusa itong sumusunod sa bawat bulong ng tikbalang. Pagdating sa sulok ay kinuha nito ang isang manika. Pinaikot dito ang mahabang buhok at kinuha ang karayom sabay tusok sa gitnang dibdib. Nagumpisang magretwal ang matanda. Kinuha pa nito ang kandilang itim upang mas madali ang gagawin nitong atake. Walang dumadaan sa parting yon kaya malaya nitong nagagawa ang gusto niyang gawin. Matapos umusal ng itim na dasal ay tuluyan nitong ibinaon ang karayom sa dibdib ng manika. Umisi pa ito nang marinig ang hiyawan ng mga tao. Hinipan na nito ang kandila. Niligpit ang gamit. Nilagay sa bag at ngumiting tumayo. Akala nila inatake sa puso. Hindi yon. Kinulam ko yon. Muli itong tumawat naglakad pabalik sa kinaroroonan ng anak at ng lalaki nito. Akala mo lang din nagtagumpay ka. Hindi mo lang alam, anak mo pala yung biktima mo. Narinig nito ang boses ni Herpil kaya umikot ang tingin nito sa paligid. Hindi totoo yan. Patakbo na nitong nilapitan ang kinaroroonan ng anak. 70 anyos ito pero malakas pa rin itong kumilos. Nagsisigaw na ito at nataranta nang makita ang anak na nakabulagta. Maitim na ang labi at kamay, hindi na humihinga. Hindi ito totoo, Olga. Bumangon ka dyan. Hindi ito totoo. Bakit nakatunga nga lang kayo lahat? Tulungan niyo ang anak ko. Wala na yan, hindi na humihinga oh. Hindi na pwedeng dalhin sa ospital, sayang ang oras. Hindi, magbabayad kayo. Hindi pwedeng mangyari ito sa anak ko. Inani mo lamang din ang kasamaan mo. Ngayon, kaya mo pa bang buhayin ng anak mo dahil pinaslang mo siya? Hindi, kasalanan mo ito. Bakit mo ko binigyan ng buhok ng anak ko? Wala naman akong binigay sa iyo, Naya. Ano? Sa kamay mo yun? Magsisinungaling ka pa. Anong balak mo? Napatayin ang anak ko para bumalik na sa asawa mo. Hindi ka magiging masaya. Isusunod kita sa anak ko. Pwede ba, Papa? Buhatin mo na yung kabit mo. Huwag kayong mag-iskandalo sa kaarawan ng mama. Para ito sa kasiyahan niya. Hindi kayo imbitado rito. Agad nitong kinuha ang katawan ng Querida. Binuhat at isinakay sa kotse nito. Sumama dito ang matandang ina ng babae. Bulungan ng mga taong naroon. Samantalang naintriga naman si Laura at Engineer Roland sa nangyari. Kuya Tibor, anong ginawa mo sa Querida ni Mama? Hinayaan mo na lamang sana kuya. Ang sabi namin kontrahin mo lamang kung ano ang masamang balak niya, hindi ba? Naku, huwag niyo sanang iakusa sa akin. Hindi ako masama. Hindi ako gagawa ng ganun. Kung ganun, sino ang may gawa ng bagay na yun sa kanya? Yung nanay niyang mangkukulam. Mali lamang nang kuha ng hibla ng buhok. Buti nga nagawan ko ng paraan eh. Mama-amara niyo talaga ang balak niyang paslangin. At na kasing makuha ang pera sa bangko na nakapangalan sa kanila ng mag-asawa. Ano pong ginawa niyo? Bakit ang anak niyang nakulam niya? Mahabang kwento pero huwag niyo na sigurong alamin pa. Ang mahalaga ay ligtas ang iyong ina. Hindi ako mag-isang gumagawa nun. May mga kaibigan ako. Hindi ko lang alam kung naiintindihan niyo pero basta. Mga kaibigan ko. Mayroon akong mga kaibigan. Naiintindihan ko naman ang tinutukoy mo, Kuya Tibor. Salamat kung ganun. Tuloy pa rin ang pagtitipon at kasiyahan sa kaarawan ng mama. Salamat Kuya Tibor, maasahan ka talaga. Buti na lang inimbita ka namin. Utang namin sa iyo ang buhay ni mama. Hindi naman ganun, talagang hindi pa oras ng iyong ina. Basta, lagi kayong mag-ingat sa matandang yon. Igagawa ko kayo ng proteksyon. Nang sa ganun ay walang makagalaw sa inyo. Tagumpay na naidaos ang kaarawan ng ginang. Nakisaya na rin ang kanyang mga kaibigang elemento sa pagtitipon na yon. Nakisayaw at nakikain ng walang ibang nakapansin sa paligid kundi si Mang Tibor. Kinabukasan, bagong kaharapin na namang mga pasyente, isa na roon ang kanyang tiya Eva. Ilang beses na rin niya itong napagaling. Sa pagkakataong yun ay mukhang walang pagbabago sa paggamot niya rito, kaya tahasan na niyang sinabi dito na wala siyang kakayahan na gamutin ng ganoong klase ng sakit.
Sa tingin ko kasi tiya, hindi albularyo ang kailangan mo. Sinalunan ng kanser ang sakit mong ito. Gusto mo talaga akong gumastos? Saan naman ako kukuha ng pera? Ang gusto ko lang ay magpalaboratorio ka para mas mahanap mo ang tamang taong gagamot sa'yo. Tingin ko kasi espesyalistang doktor na ang kailangan mo eh. Wala nga akong pera, anong gagawin ko? Ito po ang 10,000. Gawin niyo po yung sinabi ko. Tutulungan ko pa rin kayo sa kahit na anong paraan. Akin na nga yan. Sana lang po baguhin niyo rin yung ugali niyo. Bakit ba napakasama ng ugali niyo? Wala kang pakialam. Kung kanyan ka, tiyak ako mahihirapan kang gumaling. Kung mga may hinanakit ka sa pamilya natin, magpatawad ka po. Bigla itong umiyak. Alam niyang may mabigat itong dinadala kaya pilit niyang pinakwento kung ano ang mabigat na dinadala nito. Sinabi mong gahaman ako, hindi mo naiintindihan yon. Kulang pa lahat ng mga ari-arian nila tatay. Kabayaran sa pagsira niya sa aking dignidad. Ano pong ibig niyong sabihin, tiya? Ginahasa ako ng lolo mo noon. Alam nila ng tatay at lola mo. Pero tahimik sila kasi nakakahiya daw sa pamilya. Kaya ayos lang sa kanila kahit paulit-ulit. Takot sila kay lolo nato mo noon kasi isang medium, antingerong kadiliman. Kaya niyang bumaril gamit ang daliri. Kaya niyang pumastang ng 5 tao sa isang minuto. Kaya walang naglakas ng loob. Sinabi mo mahal ako ng tatay mo. Paano niya ako minahal? Takot din siya sa tatay. Kahit marami na siyang kaalaman, marami na rin itinuro noon ng aming lolo sa kanya. Pero wala. Bulag-bulagan siya. Malungkot, masakit pero kailangan mo pa rin magpatawad. Higit sa lahat, hindi ako kasali. Ako yung inagrabyado mo ngayon eh. Isang ama mo sa mga pabaya, kaya paanong hindi ka damay? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang isip mo, tiya. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong hinanakit sa'yo. Wala akong sama ng loob sa'yo. Saka palagi kitang iintindihin kahit anong mangyari. Nag-iisang tiya lang kita eh. Hindi ito umimik. Matigas ang muka. Walang mababakas na emosyon. Ganun kalalim ang sugat na iniwan ng ama nito. At wala siyang magawa. Hindi kayang gamutin ng isang pagiging albularyo niya ang sugat ng nakaraan nito. Lumipas ang 1 buwan na wala itong paramdam. Wala rin siyang oras na dalawin ito dahil abala sa kanyang misyon hanggang sa dumating ang pinsan niyang babae na umiiyak. Ibinalita nito na patay na ang kanyang tiya Eva, ang inay nito. Humingi siya ng paumanhin. Wala siyang oras na bumisita noong buhay pa ito dahil sa pagiging abala niya sa misyon. Ang ginawa niya ay kinuha ang pinsang dalagita matapos mailibing ang tiya. Pinag-aral niya ito upang magkaroon ng magandang bukas. Yun na lamang ang tanging magagawa niya upang makabawi rito. Maraming kwento ng buhay ang nagdala sa atin sa kapahamakan. Subalit, may sarili tayong isipan para gamiting mag-isip sa paggawa ng tamang desisyon sa buhay. Kayo mga ka-DM, ano po yung masasabi nyo sa kwento natin, lalong-lalo na kay Tia Eva? Para sa akin, sobra talagang sakit, lupit nang nangyari sa kanya. Kaya pala nung umpisa pa lamang, grabe na talaga siyang maging masama. Sobrang sama niya at sobrang meron palang dahilan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa katangian ni Tia Eva? At kung naaawa ba kayo sa kanya or naiinis kayo? I-comment nyo po sa ibaba. Babasahin po natin yan.